On the Raja Broadcasting Network, this is DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Broadcasting nationwide on 50,000 watts. Real-time news powered by VOA, BBC, and the Philippine Star. Streaming worldwide on www.rjplanet.com. Good morning. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, proudly presents The Early Show, starting your morning with the top headlines for the day. And now, here's your host. Yes, magandang umaga po. Araw po ng Biyernes. At syempre, unang araw ng Pebrero 2013. Welcome po sa ating Motorcycle Journal. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Saldi Lanon, at ang aking partner. At ito po ay si Rodney Bersamina. Magandang umaga po. Bumabalik po tayo uli dito sa Motorcycle Journal. At syempre, gaya nga po ng ating nabanggit nung nakaraang programa natin, magkakaroon po tayo ng special na edition ng ating Motorcycle Journal ngayong araw na ito. Dahil meron po tayong mga guest dito sa ating studio. Siyempre, lubos po ang pasasalamat ng Motorcycle Journal dahil kahit na po maagang-maaga, sila ay dumating dito. Di ba, partner? At siyempre, isa-isahin natin sila muna para makabati sa ating mga listeners. At siyempre, ang ating pong guest ay pinanguna ng ating masipag na project director po ng Great Praetorian Riders Society. Walang iba kundi si Romel Poblador. Romel, good morning. Good morning po, Sir Saldi. Yes, ano? At syempre kasama rin po dito ang chairman ng Committee of Education at Vice President na rin na si Jose Bite Jr. Magandang umaga po mga listeners. Magandang umaga po, Mr. Saldi. Yes. Binabati ko po lahat ng mga Tagalog Baños na aming pinagmulan ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. And I hope they are listening now, ha? Okay, at siyempre, ang pangatlo po, ang Board of Director, si Mr. Dante Mendoza. Good morning to all listeners. At kami natutuwa at kami naimbitahan po rito sa RJ. Yes. Umaga po. Same here, mga katropa, okay? So ito po ang ating Motorcycle Journal. At siyempre, ang unang-unang bato ng question, siyempre, na inaasahan ng lahat ay siyempre, kung ano ba itong kanilang grupo na Great Praetorian Riders Society? Yung Great Praetorian Riders Society po ay nagsimula. Binuo po ito ng different civic-minded po. Mm-hmm. Nakapokus po kami about education doon sa mga motorcycle and then doon sa mga motorist po. Lahat po ng tungkol sa kakalsadahan, doon po kami nagpo-focus. Especially, isa po namin sa aming objectives ay to promote motorcycle safety and education through motorcycle riders safety courses and seminar, rallies, and newsletter, and use of information technology po. Okay. Pero kayo, sir, di ba, ang area of operation ninyo is only in Laguna? Is it the whole province of Laguna po o a certain portion lang po? Actually po, nasa area po kami ng Laguna nagsimula, pero nag-e-extend po kami ngayon. So, meron po kaming national, almost national na rin po ang aming target. Oo. Pero ngayon po, ang operation nyo is more on Laguna pa ho, ano? Apo. Okay. Dagdag na tanong siguro, Rodney, at Romel, yung paano ba nagsimula itong ating Great Praetorian Riders Society? Nung una po, puro motorsiklo lang po ang pinagsimulan. No? Tapos nagkaroon po kami ng pagsusuri na bakit magkakaroon ng mga aksidente. So, napag-alaman namin, nag-research po kami, na marami po palang nagmumotor at mga motorista, hindi lang po sa motorcycle, kundi sa apat na gulong na sasakyan, ang hindi po nakakaintindi ng ating batas dito sa Pilipinas. Okay. Sir, anong pa ba ho yung mga batas po na kailangan natin malaman po? Ano ba to ho?
Basically, dun sa aming orientation na ginagawa pa, bago kami makatanggap ng isang miyembro, binibigyan namin sila ng orientation seminar about Republic Act 4136, known as Land Transportation Code of the Philippines. So, actually, kung para sa ating mga listeners, kung mahilig po kayo dyan mag-internet, try nyo po, hanapin po kung ano yung Republic Act 4136. Kasi ito po yung sasabi nila, ito yung yung basis lahat ng mga rules and traffic rules and regulations sa Philippines, including also yung mga registration. Tama ba ho? Tama po. Okay, so pwede ba natin, kahit na mga highlights lang nung Republic Act na yun, Romel, para yung ating mga listeners na nakikinig ngayon ay malaman kaagad nila? Opo, basically po, sa kagandahan loob po ng Land Transportation Office ng Calamba, Chief Joseph Orense, kami po ay sinanay sa Calamba District Office para i-spread po yung tungkol po sa RA 4136. So basically po, unang-una po sa license pa lang malalaman na po natin kung dapat po bang magmotor ang isang motorista. Kasi po may mga code po 'yan. Yung code 1 ng license po natin ay para sa motorcycle. Yan, tama. At yung code 2 naman ay para po sa mga light vehicle. At yung code 3 po ay para sa mga mas matataas pa po na mga heavy equipment. Ayun. So yun yung basic information. Sir, question lang dito kasi para point of clarification. Kasi meron sinasabi mga iba, kapag merong restriction code 2 ka daw, pwede kang motor kasi nakalagay. Lampas na no? Hindi kasi kung babasahin mo inyong license sa likuran, di ba? Ang nakalagay sa registration code 2 is vehicles below, below 2,000 kilograms. 4,000 kilograms. So, di ba kasi ang motorsiklo is a vehicle below 4,000 kilograms. Hindi, tsaka below 1 ton pa na yun, di ba? Yun nga po, for clarification, may sadya pong iginawa para sa motorcycle. Kasi po, iba po yung 2 wheels at saka sa 4 wheels. Yes. Malaki po ang diferensya po nun. So, yung sinasabi po, pababa, yung pababa po ay, ibig sabihin, dun, yung DOS po ay para lang po yung sa mga 4 wheels po talaga. So, may designated po talaga yung yung tricycle at saka yung motorcycle po. So malinaw, Malinaw po. Kaya dapat maging aware yung ating mga listeners ngayon, na hindi ko may number 2 sila, lampas pa nga ito sa number 1 Dapat pwede na ako magmotor. Kasi minsan nagiging ganun ang logic ng iba, di ba? Mas mataas ito, kaya mas pwede na ako sa motor. Pero hindi pala, Okay. So sa ngayon, Romel, ano ba yung, at syempre si Sir Jose, at saka si Sir So, parang ang question lang natin ngayon so far, sa mga ginagawa ninyong mga activities na yan, ano yung nagiging resulta ng inyong pagsisikap na ibahagi itong lahat ng bagay na sinasabi niyo ngayon? Sir, yun nga, sabi ko nga, napag-usapan natin, lagi akong tutok sa Facebook, kasi ang aim namin talaga is hindi man 100% yung zero traffic accident na pinopromote namin. At least ma-reduce yung aksidente. Tama. Kung makikita nila yung kung bibisita sila doon sa page ng napaka-informatic nung maraming information nung nung laman noon. About dun sa road safety and then dun sa mga clarification about RA 4136. Okay, Rodney, may tanong ka. Okay, sige, So, ibig sabihin ngayon, dahil sa inyong mga activities na ito, so, sinabi mo nga, para kung hindi man totally ma-eliminate ang lahat ng aksidente, ay ma-minimize lang, malaking bagay na yon. Okay, based on your statistics, nagkaroon ba ng reduce ng mga accident sa inyong patuloy na advokasya? Sa Laguna naman po, doon sa area namin, especially from Calamba to Los Baños, medyo lumiit na po yung cost ng accident. Kasi po medyo dumadami po yung yung nagme-membro sa amin. Kaya especially doon sa mga nagme-member po doon sa amin,
mas ano po sila mas na-emphasize po nila yung pagiging friendly motorist, tapos yung pagsunod po sa mga traffic rules and regulations. Okay, kailangan niya ng applause. Ang maganda eh. Ayan, ano? So, kailangan po natin palakpakan itong mga magagandang bagay na nagagawa po ng mga simpleng mamamayan katulad ng mga motorcyclists, di ba, Rodney? Okay. Okay. Ganito po. Nung kayo may ginawang pagsiyasat po, just for the information ng mga ating mga listeners, usually po, ano ba yung mga aksidente na encounter natin? Especially yung pagbatay sa motorsiklo. Nako po, napakarami po niyan, ano? Especially ang fatal accident po nangyayari usually pag wala pong helmet talaga. Opo. Marami po ng talagang aksidente na kahit mabagal lang ang motor, pero mga around 30 to 40 km per hour, pag masama ang tama talaga ng ulos sa semento, talagang ikinamamatay po ng rider. Okay, no? So, kaya importante nga na yung gear, no? Kasi alam mo yung helmet, ilang beses natin pinag-uusapan dito sa Motorcycle Journal. And still, ako, kapag nagbumotor ako, when commuting going to the station or somewhere else, ang dami, even na in-implement na natin yung bagong helmet law act, marami pa rin ang Hindi naka-helmet. And sana yung ating mga traffic, yung sa mga traffic enforcers natin, sana medyo maghigpit tayo pagdating dyan. Tama, no? At importante talaga, gaya nga na sinasabi ni Romel, na yung ating gear, dapat pag sumakay tayo ng motor, kasama na kaagad yung mga safety gear natin. Opo, kasama na po yun. Hindi pa po kayo sumasampa ng motor, dapat kumpleto na po yung gear po ninyo. Tama. Kasi para rin po yun sa kaligtasan ng mismong riders. At saka hindi lang po ng kaligtasan ng riders, pati yung kasama po niyang mga motoristang gumagamit po ng daan. Yan, tama, no? At maganda yung sinabi ni Romel, no? Bago ka pa sumakay, dapat nakakabit na yung gear mo, no? Kasi hindi ka naman pwedeng mag-gear nang nakasakay ka na, no? kaya kailangan bago ka sumakay, suot mo na yung gear, no? Ang hirap dun, Ako yung, sa medyo katagalan ko na nagmumotor, hindi ko pa nagagawa yung nagsusuot ng jacket habang nagmumotor. Okay, just for clarification, maganda. Mas mahirap doon yung nagsusuot ng boots habang nagmumotor. Mahirap yun, sir. Exhibitionist na yun. Okay, no? Okay, so punta naman tayo sa ating kay Sir Jose, itong ating education, sa bahagi naman po ng Committee ng Education. Ano po yung mga aktibidad na inyong ginagawa sa kasalukuyan? Sa ngayon po, nasa planning stage pa kami, pero ang ang trust namin is more on education, Hindi less kami sa friends, kung kailangan kami ng LTO Calamba, sumama, okay lang 'yon. Pero kami, we are very thankful dahil supportive si Mr. Lorenze, yung district office chief, at saka si Mr. Panganiban, yung head ng flying squad. Very support sa amin na magkaroon ng educational component ang LTO Calamba. So, as an NGO, doon kami ngayon nakapokus. Marami kaming programs ngayon, especially sa children, at magkakaroon kami ng specific elementary school na parang pilot project. Una namin school children para maintindihan nila yung mga paano pagtawid sa kalsada, yung paano pagtingin sa mga traffic symbols and markings. Para bata pa sila, alam na nila kung anong gagawin nila. So, kasi medyo ngayon, kung tuturan man natin yung natatanda na medyo mahirap. So, we start with the school children. Wow. Para kagad mailagay sa isip nila yung... kasi in the future, madalesin nga natin yung accidents, lahat lang sa mga bata. Dahil alam din nila kung anong dapat galaw nila sa kalsada. Okay, Sir Joe, when we speak about bata, gaano sila kabata? Yung at the age of nakakaintindi na sila. Oh, that is 6. Almost likely. 6 kasi, ang 6 kasi nakakatanda na eh. Ang mga nakakapasok na sa grade 1. Oh, okay. So yun ang target namin doon. Yun ang propose namin sa LTO Calamba. Very supportive naman sila. Hanggang high school actually, sir, hanggang high school, hanggang fourth year high school ang target namin. From 6 up to 16. So, elementary to high school.
So, before pa ho sila tawag dito, yung makahawak talaga ng any road vehicle, it is pinapasok nyo na ho sa kanila yung safety. Opo. Meron na rin po. Sa high school po, ang target namin is yung mga pre-license na education po. Yung meron din pong konti nung tungkol sa mga motorcycle para ma-inform na po sila na yung motorcycle po ay hindi po basta-basta sinasakyan. Alam nyo, tama ho yan kasi sa mga eskwelahan po, ako malala ko. So, medyo may katagalan na ho to Nung bata ako, ang alala ko lang safety na tinuturo sa amin is yung pagtawid sa kalye. Saka wag mo lalabas daw yung braso mo sa bus. Sa bus, ano? Kaso lang puro naka-aircon na yung mga bus na. wala ka na talagang pagkakataon na ilabas yung kamay, ano? Okay. At syempre, dahil medyo maganda yung dating na yan, ano? Dahil nga sabi nga nila, para maturuan mo ang isang tao, simulan mo sa kanyang batang isip, ano? Dahil, ewan ko, ano? Nature yata ng tao na kapag medyo matanda at matitigas ng buto, mahirap turuan. Di ba, sir? Yung nga, Sir Salde, nakakita ko, no? Sa everyday observation ko, no? Bakit ganito pag-ugali ng ibang drivers? Hindi lang sa motorcyclist, no? Kasi kami nakafocus, hindi lang sa motorcyclist, kundi lahat ng motorist. Kasi, lahat tayo gumagalaw sa kalsada Actually, minsan nalulungkot din ako dahil nalalaman ko yung mga driver ng malaking vehicles, ginigipit yung mga motorcyclists. Also, although mayroon din silang responsibility towards their fellow motorists, diba? Hindi lang kahit motorcyclist yan, dapat i-respect din natin. Di ba? Kasi malaki ang sakyan mo, maliit yung mo, siyempre talo kagad yung maliliit na, So, hindi nakita natin everyday sa TV, sa Trimedia, may report na nasagasa, nabangga. Kasi kuminsan, ako ko lang po, observation ko lang din po sa kalye. Mostly sa atin, unlike in ibang countries, yung pinakamaliit na, yung mas maliit na vehicle, yung muna yung pinapauna. Binibigyan ng priority, binibigyan ng courtesy. But here in the Philippines, pag mas malaki ka, kuminsan, mas malaki ako sa'yo, tabi-tabi ka dyan. Ganun. Parang ang sinasabi, Rodney, ngayon, bahala ka, mas malaki ako sa'yo. Bully sa kalsada. Bully yan, yung bully system sa ating mga kalsada. At actually, maraming nangyayaring ganyan, ano? Okay, bago tayo magtuloy, puntahan na muna natin si Sir Dante, ano? As a board member po, ano? Ano po ang inyong karanasan sa pagbuo ng inyong mga batas, mga regulasyon sa inyong grupo? Kumusta naman po? So, actually okay naman lahat yung aming batas. At yan naman po ay nasusunod namin. At bilang isang board member, sinasala din namin yung mga pumapasok sa amin. Kasi hindi man lang pwede tayo tanggap ng tanggap kasi hindi natin alam kung anong istorya ng taong yan. So, kailangan namin salain muna silang lahat bago sila pumasa. Paano nyo ginagawa yung pagsasala, Sir Dante? Inaalam namin yung background nila. Tapos, tinitingnan namin kung may mga lisensya sila. At kung talagang sila ay riders. Ayun. At kung hindi, ay ite-training nyo naman sila kung talagang interesado sila. No? Sila. Kasi mahirap na mga pigilan na gustong maglingkod. Ano? Dahil kayo naglilingkod. Correct. Dahil nga lang sa hindi sila marunong magmotor, rejected. So, hindi naman siguro ganon. Yeah. Okay, no? Okay, so maganda yung ginagawa natin. At syempre, no, nais din nating alamin na sa mga batas na ginagawa po ninyo, no, sa inyong organisasyon na sabi nyo nga ay na-implement naman, ano? So, ibig sabihin, pag kayo ay gumagawa ng batas, mukhang nagkakaroon pa muna kayo ng mga survey, mga analysis, ano? Yeah. Siyempre, kasi may mga batas minsan, ano, na isinusulong ang iba't ibang organisasyon na basta't naisip, maganda to, isulong natin, no? Pero walang study base. Ang nangyayari, pag in-implement, napakahirap kasi walang research. Tama ba? Correct. So ibig sabihin yan lang po ang nice nating i-highlight sa mga listeners natin, no? Dahil importante po na yung mga batas na yan ay na-implement dahil credibility ng asosasyon yan. Dapat kasi sundin lahat kung ano yung nandun sa batas nating SEC. Atin sundin yan para hindi tayo maligaw dyan. Yan. At nais lang din natin ipaabot ngayon na dahil sa may mga batas na yan, nais po natin i-release sa ating mga listeners
na ito pong mga grupo ng mga Riders Club, ano, tulad po ng Great Praetorian Rider Society, ay kung titingnan mo po, ay malaking tulong po sila sa kakalsadahan. Dahil ito pong mga disiplinadong mga individual na ito na tumahak sa kalsada ay kaagad, automatic, nababawasan kaagad ang aksidente. Dahil sila ay contributory para maiwasan ang lahat ng aksidente. Tama po. Di ba? Correct. Kaya maganda talaga magkaroon ng mga ganitong asosasyon na isulong itong safety. Ano? Kasi alam nyo naman, sa isang aksidente, it takes two to tango. Yes. Di ba? Sa aksidente rin, dalawa kayo. Ngayon, kung ang isa na rider ay talagang safe, hindi siya ma-involve sa aksidente, so walang madadamay. So less na kaagad yun. Yun ang gusto nating linawin, di ba? At saka, yung kagandahan dito kasi, yung dapat talaga yung ma-develop natin yung awareness po sa road safety. Kaya kagandahan po sa inyong samahan ay talagang nagbibigay kayo ng oras. And then lahat naman ho kayo may mga day jobs din di ba? Oo. So, yung extra oras niyo po ay binibigay nyo para i-promote ang road safety. Alam natin po kasi ngayon sabi nga natin, di ba? Number 1 ngayon killer ngayon yung yung vehicular accident, Yes, road accident. Yes. Worldwide. At tumataas pa po. Ano po, minsan bulto pa siya kung magkaroon ng aksidente. Di ba? Based on international research is 2 death in 1 second. Ha? Opo. In the whole world, ha? Pero mo, gaano karami yun? 2 aksidenteng namamatay per second. Nag-uusap tayo ngayon, dami na. Ngayon ng panahon na to, mas marami pa daw na aksidente kaysa inaatake sa puso. So, ganun na kadelikado ang mga kali ngayon, di ba? Kaya nga, tamang-tama itong katulad ng Great Praetorian na ginagawa natin at sana nga ay, gaya na sinabi nyo, hindi naman kayo tumitigil dito sa Laguna, di ba? So, nag-expand kayo. Yan, ano? At maganda yan dahil, siyempre, marami namang mga riders, association, clubs, na halos kahawig ng mga ginagawa natin, hindi ba? So, siguro, ang taya pa hindi naman imposible sa mga bagay na yan. Di ba, Sir Jose? Actually, hindi naman talaga yung JPRS lang. Binibigay, sinishare din namin yung advocacy namin sa lahat ng ride na organization. Experience-wise, kasi nagkaisa kami from different organizations na kami. May pinanggalingan kaming organization, kaya lang yung aming plans, programs hindi masuportahan. So we have to create another organization. Mag-organize kami ng ganito. Focus na doon safety and security sa road safety. Kaya sabi ko nga experience-wise, so way back 1990s nasa karsada na kami. Sa Baños. Some of us were deputized by LTO sa Region 4. 4A ng 1990s. Kaya sa aming grupo, almost siguro mga 5-6 kami mayroong former deputized sa LTO. So, para sa kapakanan ng listeners natin, no? So, pag sinabing deputized kayo ng LTO, you can do apprehension, okay. Issue ticket, TOP. Basta kami kasi ako retired government employee na ako sa UPLB pero may mga kasama pa rin akong government employees na pwede pang i-deputize uli ngayon. So we are working that with LTO Palamba. Meron kaming sabi namin kung gusto niyo mapa-deputize, they have to undergo the same seminar that they have undergone before. Para ready sila. Mahirap na mag-deputize na hindi nila alam yung anong gagawin nila sa kalsada. Yan. At syempre, alam ko na dahil deputize kayo, kahit na papano, ay malaking tulong kayo sa department ng LTO, ano? Dahil very minimal yata yung kanilang mga tao. Kulang, ano? Actually, sir, ang underman sabi sila. Underman po sila at stop po yung kanilang pagkuha ng mga empleyado ngayon. Bakit? Budget? Siguro. Budget. Ibig ba sabihin, hindi kayo binibigyan ng budget? Parang gano'n, ang tanong. Hindi naman po. Actually, yung aming mga proyekto ay nanggagaling po talaga, especially doon sa mga bulsa po namin Opo, yung mga project namin to, pinagtutuunan namin ng pansin at saka ng aming mga konting kinikita doon sa aming Kaya mahal na mahal namin tong grupong to ngayon, sabi ng aming So, mga volunteerism, no? So, another applause, siyempre. Salamat po. Yeah. Thank you very much. So, kayo po ay nagtatrabaho ng voluntaryo, no? At
sa tingin ko sa inyo, very dedicated, ano? So, daig nyo pa yung totoong mga sinasahuran ng gobyerno, ha? Hindi naman po siguro. So, isa pang palakpak dyan mula sa ating live audience. Okay, ano? Sa live audience. Ayan, no? Maganda. Okay, no? Alam niyo po talaga pinapalakpakan po itong mga ganitong klase ng advokasya dahil ito po ay bibihira at sana kung ngayon ay bibihira, dapat ito ay maging palasak sa mga susunod na panahon. Diba, Sana sila ay tawag. May mga ibang grupo dyan. Alam ko maraming riders dyan. Maraming mga tayong grupo. Sana ang kanilang adhikan ay katulad nila. Yes, ano? At syempre, itutuloy po natin ang ating talakayan dito sa Motorcycle Journal. Makalipas lamang po ang ilang paalala dahil alas 5:30 na po ng umaga. Huwag po kayong alis. Kami ang magbabalik dito sa Motorcycle Journal. We now return to the early show on DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines. Yes, welcome back to the Motorcycle Journal. At syempre, dito lamang po yan sa DCRJ 810 AM, the voice of the Philippines. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ayan, ano? Maraming nagpapasalamat pag Friday. Ayan, oo. Bakit kaya? Una, hindi lang Friday kasi kagabi medyo naambunan ng karamihan ng ating mga kababayan kagabi. Oo. Sahod. Sahod. Oo. Ayan, medyo, nung sinabi mong naambunan, yung ating mga guest dito medyo nagkatingin na kasi mukhang hindi makuha, no? Kasi voluntary sila, no? Walang sahod. Nakuha mo? Sa kanila yun. Sila hindi nag-aambon, sila yung nagpapaambon. Yan, ano? Nagpapaambon ng magagandang biyaya para sa lahat, ano? Pero bago tayo magtuloy-tuloy, ano? Greet lang natin ang ating mga listeners, ha? Sabi nito, no? Sir Saldi, magandang morning. Pabati naman po at sa troop at media riders, ano? Coming from the highway po, gaano kalayo po yun? From the yung Infanta? Yung pagliliko po yung sa Nakar, di ba? Halimbawa yung arko doon, turn left lang, malayo yun. Almost mga 50 kilometers nga. Ba, malayo rin. Malayo. Kaya nga, magandang adventure yun. Adventure, pero kung pa yun, zigzag. Kumusta yung Up hangin? and down. Hangin. Maganda. Yan yung sinasabi ko, no? Up and downs, no? So, riders, we enjoy riding, Kaya no? All the way, up and down. Up and down. Sabi ko sa mga kasama ko sa kung malakas ang loob nyo. Ay, pwede. Di ba nag-enjoy tayo, no? Tama talaga. Kasi doon nga sa hanging bridges na dinadaanan namin, talagang sumasayaw pa. Nagsasway talaga. Stay talaga. So, yung hangin ba malamig? Malamig. You can see, makikita mo naman yung dagat din. Along the seashore din yun ng karsada. Pero meron ding inner roads. Pero puro lahat may yung tabing dagat. Okay. So, yun, may ilog din. May ilog. Bahagi din ba yan ng Agos, hindi hiwalay? Ay, hiwalay. May kanya-kanyang tributaries yun. Different tributaries. So, pagdating po doon, meron ba tayong makakainan ho doon? Marami naman. Marami. Meron na? Ay, wala naman. You have to bring your... Meron lang mga kilala. Meron lang mga kilala doon sa lugar na yun sa Kanaway. Barangay Kanaway. Pwede nating puntahan para doon tayo mag-stay. Staging. Ito yung sinasabi mo kanina, Sir Roseno. Ito yung promoting ecotourism, Alam niyo sa ngayon, pumupunta tayo doon, wala tayong makinan kasi walang idea yung mga tao kung paano samantalahin yung pagkakataon na maraming papasyal sa kanila. Alam niyo, Sir Roseno, parang nakikita ko ngayon, kung maipopromote natin ang tuloy-tuloy ang lugar na yan, makakatulong sa kanila. Bakit? Magkakaroon sila ng negosyo doon. Pwede silang magtayo ng maliit na karinderya na magka-cater ng mga katulad nating riders na pumupunta roon. Kasi maganda rin sa riders na pagpupunta ka may makakainan mainit ang kanin, mainit ang sabaw. Hindi katulad yung baon mo, puro malamig na. Diba, Romeo? Siguro, as of now, mga nag-iisip na yung iba na pumunta this coming Holy Week. Tulad ni Mark, ng troops at saka ng kasama ko sa TV crew, nakikinig siya ngayon. Siguro naririnig niya, siguro nakaplano na to. Dapat makapunta sila doon. Next time pupunta sila. Diba? Saka Sir Saldi, if you are a speculative businessman, gagawin nga ang karsada doon. You have to buy
Ilan, siyempre. Habang maaga pa. Tama, no? Cheaper pa ngayon. Almost 25 pesos, I guess, 50 pesos per square Per meter. square meter, ganun kamura. Yung gagawin karsadang yun, kung speculative businessman ka, mayroon ka ng kasi mayroon ka ng plano na kung marami kang ang pera what is 25 peso per square meter? Kahit na bumili ka ng 1 hektarya, medyo hindi pa masakit sa bulsa, di ba? Di pa. Siguro Pero meron ka na zero siya. Magandang wala ka pa. Pero balak mo rin, ha? Siyempre, walang masama sa magnegosyo. Lalo't kung katulad ninyo, ano? Na talagang ang buhay ninyo inilaan nyo sa pagtulong ng voluntaryo. 'Di ba? Dapat lang na magkaroon tayo ng compensation kahit na papaano. Sa legal na paraan naman 'di ba? Kaya kulang talaga kami sa resources as of now. Kaya talagang birth pains nga ika nga eh. Pero kung yung previous na pinanggalingan namin organization, okay na sana 'yon. Kaya lang ibang focus nila, so we have to put our own. Kaya nga kung itong sana nakar mapunta ng mga riders, maganda, they will enjoy. They will truly enjoy. Maganda, ako nga ay 3 beses na ako pumunta doon 3 times. Meron akong video footages, meron akong pictures na makikita niyo yung pinadaanan namin. Pwede natin i-email yan kay i-email ko sa inyo kung yan, ano. So, maganda ma-post nyo rin yun sa amin sa Facebook page po namin. Para makita po ng mga ating listeners kung ano yung pinag-uusapan natin dito na lugar. At last doon sa Makanawa no? Sasakay yung motor mo sa balsa. 200 lang. Talaga? So, ang daming thrill, mga experience na po pwede natin. Gewang yung balsa. Hindi namang delikado, hindi naman. At saka hindi naman masyado mataas yung ilog na yun. Hindi naman. Actually, mga baywang lang kadalasan niya mga yan, hindi ba? Okay, merong nag-text sa atin, no? Sabi niya, morning sir, from 0917-8360849. Ano? Good morning din, no? Hindi nakabook, hindi nagpakilala, pero at least, nabati, good morning. Ano? Mabati siya. Mga riders siguro to, no? Siyempre, yan po ang inaasahan natin, no? Kasi plano talaga ng Motorcycle Journal na mag-join lahat ng riders dito sa ating programa. At ang pinag-uusapan lang naman natin dito ay walang bidaan no? Pag-uusapan natin dito ay yung ating mga experiences, yung ating mga ginagawa para magkahawahan, mga positive, no? Positive. Para magkahawahan tayo, no? So we'll be not talking here about politics, about issues. Masakit sa ulo yan. Tama na sa kabilang ano na lang po yun. Sa kanila na yan. Ano? Pero sa atin dito, masasaya, mga experiences at kung paano tayo makakatulong sa ating mga ka-riders. Di ba? So medyo malapit tayo, no? Ganito lang. Balik uli tayo sa pag-usapan natin uli, yung safety. Ayan. Ang nag-text pala sa atin, si Chris. Si Chris. Si Sir Chris Capistrano. Ang ating dating safety chairman ng Road Safety Committee ng MDPA. Ayan. Chris Capistrano of Honda Philippines. Pero ito, matagal na rin ma-schedule si Sir Chris. Minsan mapupunta rin dito Sir Chris. Okay, Sir Chris, good morning. Okay. So, balik tayo sa safety. So, pag-usapan natin ulit yung helmet, di ba? Yung helmet law. Since kayo, medyo alam niyo kung paano talaga yung mga apprehensions, pwede nyo bang ituro sa ating mga sa ating mga listeners, kunwari, nagkaroon ng hulihan sa helmet. Ano ba talaga ang tinitignan ng LTO? Basically po, ganito lang yan. Kasi, prima facie po kasi yung tawag doon sa, sa pag-apprehend ng Depende po yan sa isang enforcer. Kung kaduda-duda talaga sa paningin niya yung isang helmet, pwede niyang for verification yung isang ICC. Kung hindi talaga parang sa tingin niya hindi fake yung isang ICC, pwede niya pong ilagay for verification. Ngayon, kung naman ang isang helmet naman po ay talagang maayos at may sticker naman po, wala na pong ibang hinihingi ang ating na kung ano-ano pa. Basta po yan ay nakita, maayos, maganda po sa at kasama doon sa mga listahan na sa DTI. Pinapayagan naman po yan ng ng mga enforcer po natin. Okay, no? So, para maging clear din sa ating mga listeners, kasi medyo question mark pa rin yung ICC. Oo nga, actually marami pa naghahabol ngayon especially, sabi nila, kailangan magdala ng ganitong dokumento, di ba? Okay. Mukhang may idadagdag si Sir Joe. Added to that, kasi nagkausap kami ni Mr. Rense, yung pala, judgment call na lang ng traffic law enforcer.
According to his, yung perception, kahit ito effect, hindi. Kaya sabi niya, judgment call na lang yan ng enforcer. So, kung may question yung hinuli, di lagay sa adjudication board. Yung final adjudication board. Yun ang proper way. Kung meron siya, nag-ano siya, the best way nga. Pero sabi nga ni Mr. Orense, judgment call na lang yan ng doesn't matter. Kasi silang magkakaroon nga ng seminar patatawag kami between DTI and then LTO. Kasi hindi sila magkaintindihan. Yan. No? Kaya hindi na pwedeng yung ibig sabihin, wag na kayo makipagtalo doon sa kalsada, no? Okay? Yan. Kasi pag nakipagtalo ka, wala. Walang mangyayari. No? Okay, tama na. Nag-text si Sir Chris. Sabi niya, may ginagawa na akong briefer diyan for helmet and PNP checkpoint. Okay? So, Sir Chris, asahan natin yan. Siyempre, mag-guess yan dito at siyempre, para ibahagi sa atin yung ginagawa ni Sir Chris, At sabi naman ni Mark, ito. Sabi niya, yes sir, nakikinig po ako. May plano kami ni Ricky Delgado sa Real Target February 25, 24 and 20. Pupuntahan na nila yan, Sana wag kayo maligaw, Tapos Holy Week daw sila sa Sagada Target March. March 28, 29, 30, 31. Wow. Galing. So, masipag din po itong grupong to at marami din silang advocacy. At siyempre, Mark, asahan ko rin yung pag-guest nyo rito para pag-usapan natin lahat ng bagay na yan. Okay, so balik tayo dito sa ating, meron pa tayong nalalabing 3 minuto. Siguro, samantalhin natin yung 3 minuto, Ronnie, para magkaroon tayo ng mga parting words, mga bilin ng bawat guest sa atin, Tama-tama, siguro yan. Siguro, simulan na ni Sir Romel. Ayun nga po, medyo nag-extend na po kami. So, nagpapasalamat po kami dun sa mga nag-PPM sa amin na gusto ng same ng aming advocacy. Especially yung mga nasa Bicol na tumataas daw po yung bilang ng aksidente. So, iniimbitahan ho kami kay Ma'am Senya, Nicole, DepEd, mga DepEd po teacher, na ang means of transportation nila ay motorsiklo. Gusto raw po nilang sumali dito sa aming advocacy para naman daw po ma-spread daw po nila doon sa Ligaw. Yun po, maraming salamat po. At saka doon sa mga sumusubaybay po ng sa Facebook ng GPRS at saka po yung GPRS, yung Youth for Environment and Safety. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Okay. So, bago si Sir Dante, isang text ulit mula kay Sir Chris, maraming LTO enforcer sa Carmona ng huli ng helmet. May original ICC sticker galing sa Honda. Hinuli, hinihingan ng verification, di pa rin pumayag. Ginawa, tinanggal, sticker at simulating ng pentel. Fake ang helmet. So, medyo problema tayo ni Ripen. Okay. So, at least, update lang ni Sir Chris. Okay, Sir Dante. Dagdag ko lang dun sa mga riders natin. Hindi ko mo tayo naka-complete gear, tira tayo ng tira sa karsada. Siyempre, intindihin din natin yung ating mga nakakasabay. Hindi ko mo tayo naka-safe, safe na rin yung ating mga kasabay. So, kailangan medyo mahinahon din tayo sa kalye. Yan, sir, Pag tumira ka, dapat komportable, ha? Okay. Sir, nagpapasalamat po kami on behalf of the GPRS na bigyan niyo kami, Sir Saldet, saka ni DCRJ, bigyan kami ng time na makapag-explain ng aming advocacies. Ito lang yung reminder ko sa lahat ng mga motorcycle riders. Ang helmet, hindi yan ay safe ka na talaga dyan. Imagine, nakikita natin na sagasaan ng truck, putok din ang helmet. It is part of safety, pero hindi yan talaga completely safe ka dyan. So, be responsible rider every time na lumalabas tayo sa kalsada. Yun po ang hiningi namin. And, respeto sa kapwa natin motorcycle riders, saka yung motorist. Yun na wala po sa atin yan Yung knowledge, skills, mayroon tayo. Pero yung attitude, mukhang sabit, mukhang sabit dun sa attitude natin. Hindi friendly, Yung Kaya maraming salamat po. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat sa mga nakikinig sa ating programa. So, napakaganda ng adhikain ng grupo itong GPRS. So, alahanin nyo, sila ay pinopromote nila ang inyong kaligtasan. Hindi yung kanilang kagustuhan yun, yung inyong kaligtasan ang pinopromote nila. At sila ay nag-spend sila ng time, yung kanilang extra time and yung kanilang extra mga ibang resources nila, ay binubuhos po nila dito para maturuan po ng road safety ang ating mga sumasakay ng motorsiklo. Yes. Alahanin nyo po. Sila nga dito yung time nga nilang nila.
Sila ay galing pa ho ng Laguna, galing pang Calamba at pinuntahan tayo dito sa estasyon ng alas 5 ng umaga. Maati to, ha? Oo. Oh. Diba? So, Sila ay gumising ng maaga at para kayo ay matulungan. Okay, no? Siyempre, nagpapasalamat din tayo doon sa mga listeners natin na maaga din nagising, ano? Oo. Siyempre, symbiosis kumbaga, no? Kumbaga, nagtutulungan tayong lahat. At sana pangarap po natin dito sa Motorcycle Journal na ito'y maging sentro ng usapan tungkol sa mga gandang bagay na nangyayari sakay ng ating mga motorsiklo. Diba, partner Rodney? Oo. Okay. So, it's already 6 o'clock and it's Friday. Thank God it's Friday. Ayan, no? Okay, Rodney, parting words natin. Okay, so magkita-kita tayo po muli next week, Tuesday. Yes, Tuesday, yes. Dito po uli sa RJ. Yes. Oo, at kayo tayo po ay mag-iingat-ingat kapag tayo po sa kalye at magsuot po ng mga tamang riding gear at sundan po ang ating mga traffic rules and regulations. Okay, thank you very much, Rodney. At syempre, bago po tayo magtuloy magpaalam, maraming salamat, Romel. Ride Okay. safe, road safe. Okay, maraming salamat, Sir Dante. Good morning. Ingat lang po sa kalye. Sir Jose. You're welcome, sir. Okay, and you're also welcome. Okay. Alas 6 na po ng umaga at syempre maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Motorcycle Journal. Of course, dito lamang po yan sa DZRJ 810 AM, The Voice of the Philippines. Ako po ang inyong lingkod, Saldi Lennon. And this is Rodney Bersamina. Maraming salamat po at see you again on Tuesday. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho ng ating motorsiklo. Ride safe all the time.